Hello guys, time check 7:35 p.m. Another content tayo. What I have here is cheesy pepperoni hotdog ng Big Bite 7-Eleven. Tapos meron tayo itong Right and Light. Ayan po ang kanyang nutritional fact. So pagkasabayin ko na to, ito na ang pinaka ating hapunan. Pero heavy pa rin to, no? Kasi may tinapay. Pero let's see. Naalala ko to when I was a call center agent, no? Pagka Sunday walang pantry, walang available na pantry, so ito na ang pinaka lunch ko dati when I was at the BPO. So at that time hindi ako check ng blood sugar kaya ngayon given a chance meron tayo ditong pag-check ng glucometer, check natin. So gayon dati bago ko tayo kumain, check ko muna ang aking RBS, random blood sugar. Tapos kainin natin to. Sabay ko na to si Fit and Right. Tapos after an hour babalikan ko kayo. Saan ba? Dito. Last meal ko 4 hours ago na. Ayan, mababa. Kasi ang last meal ko is sangyup. Ang daming karne at is puro karne. Kaya lang for those who can't relate, nag-low carb kasi ako meaning okay lang sa amin kumain ng sobrang protein pero less sugar talaga. Given na 98 lang ang ating blood sugar, kaya natin kumain ito. Total mababa naman. Kung sakaling tumaas to ng mga 120 o kaya 130, siguro i-skip ko to. Si Light and Right, ito lang siguro kakainin ko. So 98 lang naman, kaya to. Tapos 98 after an hour babalikan ko kayo. So kainin natin to. Sasama ko na rin yung sauce. Nabis ko to Dati ito yung kinakain ko pagka lunch, pag Sunday, pag walang pantry. Sa BPO ko dati. Harap. May makaka-relate din siguro dito, no? Kasi isa to sa mga best seller ng 7-Eleven. Yung mga week na pagkain, yung mga pang merienda, pang lunch, no? Yung mga biyahe. So eto na, I'll take my first bite and then siguro cut ko na lang yung video. Ang sarap. Lang po. Siguro this time hindi ko nakakat yung video. Pa-fast forward ko na lang. Ito lang kakainin ko. Samahan nyo na lang kumain. Alright guys, I'm back. 10 minutes pa po bago or 10 minutes pa after kong kumain, 10 minutes more para mag 1 hour eksakto on my last meal, which is the
Big Bite hotdog with cheesy pepperoni. Pero I decided to take my blood sugar na kasi ito na nakakaramdam na ako ng hilo. Kasi ganun kami, no? I don't know kung sino yung nakaka-relate, no? Kasi we Filipinos, iniisip pagka kumakain tayo ng mga putok-batok, kaya tayo nahihilo eh. Sa aming nag-practice ng low carb diet, baliktad. Kahit kumain kami ng mga chicharon o lechon dyan, kahit mag-anli lechon kami, okay lang. Pero once na mag-sugar intake kami at lumagpas kami sa threshold, nakakaramdam kami ng hilo. So ito na yung nakakaramdam na ako ng hilo. Kaya I decided to take na the test kung ilan. Well, iba-iba siguro, no? Siguro iba nahihilo sa karne, no? Pero mostly yung mga nag-low carb. Ako na yung low carb ko man, hindi man strict. Maraming strict na low carb dyan, talagang hindi ka take ng kahit anong sugar. Ako minimal. So ito na. Kaya may tubig ako ngayon eh. Medyo may konting hilo talaga. Test na natin. Ayan, 7 minutes para before an hour. Pero check na natin. $98, no? Yung ating baseline bago tayo kumain. Ayan siya. Ayan guys, ang taas, 147. So ako expected ko naman talaga mag-i-spike talaga ng ganito. Kaya lang I'm doing this for awareness na rin. Tsaka before kasi halos araw-araw kung or once a week ako kumakain ito. Minsan nagiging twice a week pa. Pero eto siya. I will try to make a review yung hotdog lang alone, cheesy pepperoni lang na walang right and light, the other way around. Or comment down below kung ano yung mga gusto nyong i-check natin na food. Pero ito from 98 to 147, this is very very alarming talaga. So yung mga kulang yung isang hotdog sa kanila, tapos nag-hotdog pa, nag-coke pa, o hindi kulang nila isang can ng soda, eh ito na yung sugar na pwedeng i-spike. Hopefully bababa to after an hour, no? Pero this is for awareness. Hope makarelate kayo, and then see you on another vlog. Thank you.